They can be misunderstood and challenging at times. But when they are rooted in God's wisdom, they produce love, growth, and peace. Amen? And as we gather today, may our hearts be refreshed and our relationship with God and with one another be realigned according to His will. Welcome to the house of the Lord, brothers and sisters. Amen. Before we go for prayer opening, may I read this verse, which is found in Matthew 11, verse 19. And it says here, "The Son of Man came eating and drinking, and they say, He is a glutton and drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom proved right by her deeds." May I ask Pastor George to come and lead us in the opening prayer, please. Thank you. Amen. Let us all purify your people. Let us welcome the Holy Spirit before we pray. Purihin po natin ang Panginoon. Itaas ang tanging natin natin because He is the only God who deserves our praise and worship. Amen. Bless your name.
we enter into the time of praise and worship led by our team. Amen. Once more. God is good. And all the time. Amen. Are we ready to praise God? Are we ready to praise God? Amen. It says in Psalm 73, whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire to
know that we are always celebrating. The world is celebrating Valentine's Day. But we are here. Let us celebrate. Because for us, we celebrate God's love. Let us continually be in hope of God at His very home. Hallelujah. Let us stand in awe of God. Let us give Him our best worship, our best offering of worship. Hallelujah.
Hallelujah. Happy Valentine's to everyone. Amen. May nag-post sa social media, sabi niya, what's that? That true love cannot be found in February 14. But a true love or love, you found it in the book of John, chapter 3, verse 16. Amen? I started a series about the greatest commandment, which is that there are two greatest commandments, which is number one, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. And the second greatest commandment is love your neighbor as thyself, which last Sunday we have shared about loving our neighbors. Somehow, because it is Valentine's Day, whatever it is, I'm going to tell you that this is not the excuse of I forgot to buy a flower for my wife. But I'm going to tell you this. On the upcoming Sundays, I'm going to tell you that giving flowers, I don't know if this is a biblical or you will agree to me. Giving flowers, present, and even sex. Are you with me? It's not true love or love at all. True love is commitment. Do you agree with me when I say that you don't love your spouse or partner in 24 hours? There are times that do you look at your partner that, hey, and is what I'm saying? Commitment. Although that's not the topic, I'm just giving you this very important topic that even in the types of love, it is, one of them, agape is the meaning of that translated into a divine love, which is the love of God, into men, which is the other types of love is something like that. That's not the main topic. What all of them is based on feeling. Oh, I love you if you kiss me. Say thank you, and I will hug you, and I will give you money. So based on feeling. Our love for God is not based on feeling. It is a commitment, but that is not the topic. I'm going to read one verse. Jesus is friend of a sinner, and I didn't have read to you. Okay, but we will, that is found in the book of Matthew chapter 11, chapter 11, verse 19. Let's pray. Father, we surrender my life, I will surrender my life, I will put my trust, everything on you, on the sharing of your word. Bless your word, bless your servant, and bless those people who will be receiving the word. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. So, tanong, maayos ba or maayos at perfecto bang relationship ang hanap mo? Diba palagi kayo nag-aaway? Kapitbahay, asawa or whatever, di ba walang perfect na relasyon? Makapuma kasi ba? May mga ganong drama at in real life. Kasi ikaw tumatiktok. Asawa ko si. Tama hindi. In reality, I'm going to tell you few examples that there were arguments and very dramatic in
in the story of the Bible. Wherein, kung ang number one sa buhay mo ay yung asawa mo, kung ang number one sa buhay mo ay yung anak mo, humanda kang magdusa. Tanong ulit, ilan dito ang nakaranas ng umibig? Wow. Ilan dito yung nakaranas ng kinilig at na in love? Di ba? Wow. Kay sus. Okay, susunod na tanong. Ilan dito sa inyo ang nasaktan? Oh, di ba? O, susunod na tanong, ilan sa atin ang kung kailan at sino yung inibig mo, siya naman ang nagpasakit sa damdamin mo. Aray. Madrama. Episode ito, ano? Madrama ito. Ano? Okay. Kaya tignan po natin, ang tao, ang daming inaasam, ang daming expectation. Dadalhin ko kayo sa mag-asawa. Kung minsan ang pinagmulan ng mag-asawa ay, ang pinagmulan ng awa ay sa mag-asawa. Number one, si Adam and Eve. Bilis. Nagsisihan sila. Mamaya yan. Number one. Maalala nyo yung tagpo doon sa Genesis? Dito ang mata. Yung Genesis, yung nagsisihan sila, we will cut the story short. Di ba sabi ko, wag kayong kakain ganito. Sinisi ni Adam, ni Adan, ang kanyang asawa, sabi niya, ang asawa, sinisipa niya ang Diyos. Ikaw kasi, binigyan mo ako ng asawa. Ayan, they blame each other. Hello, mag-asawa. So may dispute, may arguments, pati sa Biblia. Okay? Adam reflects responsibility for eating the forbidden fruit, for blaming both Abe and God, saying, the woman, yung babae, whom you gave to me, to be with me, she gave me fruit from yung harap-harapang nag-aaway at nagkaroon ng argument, sinisisi. Dalawa yun. Sinisisi niya ang Diyos at yung binigay niyang woman o babae. Pupunta tayo sa sunod. So ito ay mag-asawa. Sabihin natin mag-asawa? Mag-asawa. Okay. In the picture of husband and wife. Second, si Jonathan. Natakil natin kanina. Si Jonathan naman ay magkaibigan. Ang sarap nung kwento kanina, sabi ko, si Sister Hanelit naman, talagang, sunog kaibigan. Hindi ko po kukunin yung focus na binigyang diin ng ating nagturo kanina, pero yung point na ganito, mag-best friend sila. Alam nyo ang nangyari? Namatay si Jonathan. Ang totoong reaksyon ng tunay na magkaibigan ay nakikidalamhati ka doon sa kaibigan mo. Anong sabi ni David? Sabi ni David sa kanya ay, I grieve for you, Jonathan, my brother. You were very close to me. You are very dear to me. Your love for me was wonderful. Are you still with me? Mayroong masinsinang pagkakaibigan. Ang tunay na nagkakaibigan, nagdadamayan. Ang tunay na nagkakaibigan, they lift up one another. Magkilala mo naman yung mga tunay na kaibigan. Yeah? Basta kinukuha na lang yung mga meron sa iyo. Amen? Your love for me was wonderful. Susunod, okay. Kanina, mag-sweetheart, mag-asawa. Pangalawa, magkaibigan, magkapatid. Magkakapatid. Si Moses, sino yung dalawang kapatid niya? Si Miriam at saka si Aaron. Ang pinanggalingan o pinagmulan ng gulo ay yung magkapatid. So may away kapatid. Sa Biblia ito how much more sa real life. Sabi ni, sina Miriam at Aaron ay nag-uusap.
laban or against, laban kay Moses. They talk against Moses. See? May kontrabida na, may nagkukontra-kontrahan na ng panahon. Susunod, magkakapatid. Next. Yeah, magkakapatid. So bumunta tayo kay Jacob. Kaya plus lang ito. Okay, so na-betray, prodigal son muna. Anak ngayon, okay? Anak. Andiyan po ba kayo? Nasusundan niyo ako? O kanina, mag-asawa. Magkadwa, magkaibigan. Pangatlo, anak, child. Alam natin, prodigal son. In the other Sundays, pinag-learn natin ito. The point here is, people that we love can leave us, even our children, even voluntarily. Maayos pa nga ang paghihiwalay, masakit pa. Di mas lalo yon. Ama, ibigay mo sa akin ang aking mana. Imagine mo yun. Ibigay mo sa akin talagang, meron naman talaga siyang mayroon siyang right to get. So mana, pinaghirapan, pinag-ipunan ng magulang. Lumayo, winaldas. He squandered. Kaya nga sinasabi natin, kahit nga magandang paghihiwalay, masakit. Ito pa kaya? Yung kwento ni Jacob at Esau, ang ama nilang Isaac. Ang ama nilang si Isaac ay, basahin pa natin, a blind and suspicious Isaac asked his son Jacob, come to me. Come near for a test to confirm his identity before giving his blessing. Kasi alam nyo nung una, ganito ang patakaran at kultura. Pag ikaw yung panganay, ikaw yung automatic na pagbibigyan ng birthright and privilege. Ikaw yung i-bless para maibigay sa iyo yung karapatan na mag-look after sa mga maiiwan ng iyong tatay. Tama? Ngayon, may dito, yung sinasabi nating dayaan, deceive or panlilin lang. Alam na natin yung istorya. So Isaac said to Jacob, come near. It's very dramatic. Come near so I can touch you, my son, to know whether you really are my son or Esau. Lumapit ka nga dito at ikay aking to touch you. Okay? And Jacob went near unto Isaac his father, and he felt him. Kasi naglagay sila ng balbon, parang ano. Kasi yung kanyang kapatid, si Jacob, yeah. Then the voice is Jacob's voice. Iba yung boses niya. But the hands are the hands of Esau. Doon sa istorya ng Biblia, meron na pong deceive or panlilin lang at pandadaya. Masakit, di ba? Nalaman din ng matanda bago siya mamatay. Kaya meron pa siyang binaong hapdi sa kanyang libingan. Napakahirap. Ang pamilya mismo, tignan natin ang summary ng buhay ni Joseph. Pamilya mismo ang pinagmulan ng pagtataksil ng kapatid ni Joseph. Joseph, please. Yan, si Joseph. Di ba na-betrayed? Na-betrayed ng kanyang mga kapatid. Binenta. So nagdala sila ng balabal na palang kamukha nung balabal niya at pinakita sa ama. So hindi lang si Joseph ang nabitray, kundi pati ang kanilang kasama, pati ang kanilang tatay. Di ba masakit? Kaya ba nating dayain ang sarili nating magulang? Magpakita ng tela o balabal? Di ba ang sakit sa ama? Natiis ng mga kapatid na nang linlang sa kanya. Message. Kapatid, kung minsan,
ang pinakamalalim na sakit ng buhay natin ay hindi galing sa malayong lugar o malayong tao o ibang tao. Take note of this. Karamihan galing sa kamag-anak, galing sa kapamilya o sarili mong pamilya. Tama? Nandun na. Are these real? Yeah. Then, wala na yata. Pwede nating idagdag si Paul, si Pablo. Yun ang relationship ng mga kabiguan sa 2 Timothy. Wala man lang tumulong nang siya ay malagay sa gulong. 2 Timothy 4:9 to 11, kapwa niya lingkod, iniwan din siya. Okay. Mga kapatid, inuulit ko po, kapag tao, kaya yung sinasabi nilang hindi pa kami nag-aaway, ewan ko lang, o hindi pa kami nag-aaway, may mga dispute at differences ang bawat isa. Kung minsan, gusto mong kulay, magkaiba yung kulay ng mister mo. Hindi na kayo nagkakaintindihan doon. Kung minsan yung toothpaste, gusto mong dito pigain. Yung isa, hindi. Dapat mas ganda dito. Nag-argue na kayo sa toothpaste pa lang, ha? Tama, hindi. May arguments. Inuulit po natin. Kapag hindi natin binago, pag hindi natin binago yung object ng ating buhay, at ikaw ang number 1 husband ko, ikaw lamang, sabihin ko sa'yo, kung handa kang umibig, dapat handa ka ring masaktan. Ngayon, do you know TFCF stand for? The Filipino Christian Fellowship. Ang message ngayon is, the Filipino Christian Fellowship, I will remind you today about what's that? Yan, ito ang message natin. Ayan. So, TFCF, dapat seryosos ang ating CSCF. Hello. Amen, CSCF, para hindi natin makalimutan. C stand for counselor, H helper, C companion, F friend. Tama? Kaya baguhin natin ang object o laman ng ating buhay sa puso natin. Si Jesus na lang. Tama? Si Jesus na lang. Kaya itong Valentine's Day, sana maiwan sa atin ito. Counselor. We will go for the letter C. Kung ang buhay mo, kung ang number 1 ng buhay mo or counselor ng buhay mo ay si Jesus, ano ang mangyayari? Si Jesus ang sarap ang kasama. Pag niring mo siya, sabi niya, if you seek me, you will find. If you knock at the door, I will open for you. Ang sarap siyang kabarkada, ang sarap siyang kausap, ang sarap siyang kaulayaw. Say amen? Kaya mayroong kanta. Kung si Jesus ang laging kasama, happy, happy home. Di ba? Mayroong kantang ganon. Yeah. Jesus in the house, happy. Happy, happy home. Amen? Masayang tunay, masayang tunay. Oh, meron bang kanta? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Amen? So, kailangan hindi tao ang ating dependence. Hindi pwedeng magdepende sa asawa o mga ibang kaibigan, pero the message today is, kung kailangan natin ng counselor, the Bible is saying that, companion, should be companion, a counselor. For unto us a child is born in the government and see wonderful counselor. Bakit nating pahalagahan at mahalaga ang pagbibigay ng ating complete na pagdedepende sa Lord? Because Psalm 119:105 says, the word, what? The word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Paano nga ba tayo mawawala?
o magkakamali ng landas kung ang ating Diyos ay Diyos ng liwanag. Ang liwanag. Sabi kasi ng Diyos, huwag kang dadaan dyan. Maalikabok dyan. Ano yung alikabok? Yung basang alikabok? Maputik dyan. Sabi ng Diyos, isa lang ang asawa mo. Lord, I feel like I'm comfortable kung tatlo. So nagpupumilit ka. Mamaya sisisihin mo ang Diyos. Meron, makuha niya yun. Pag si Jesus ang nagbigay, ang ating counselor, hindi po tayo mawawala dahil ang linaw-linaw. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang liwanag. Kaya nga nandito tayo sa simbahan para mag-aral ng salita ng Panginoon. Second one, H, helper. He's our great helper. He helps. The Lord is on my side. Hebrew 13:6. So we say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. Tignan mo, di ba, doon pa lang napapalakas ka na. Kung Diyos ang ating kasama, nagkakaroon tayo ng confidence, hindi tayo natatakot. What can man do to me? Because in the presence of God, there is safety. In the presence of God, may seguridad. Kahit hindi ka pa nag-apply ng SSS, Social Security System, kung ang buhay mo ay naka-apply, naka-intact na sa Lord, meron kang 100% security. Sabihin ng amen. Wow, ang sarap naman ito. He helps. Psalm 118 verse 7, the Lord is my side as my helper. I shall look triumph on those who hate me. So what's the next? CF. Companion. Parang naulit na kanina, para dapat counselor yon. So companion. Counselor. Companion. Helper. Okay? Siya ang tagapayo, siya ang companion kasama. Kung si Jesus ay laging kasama, masayang tunay. Kaya inuulit ko po, kung tayo'y naghahanap dito sa buhay dito, kailangan natin ng companion. Kaya nga yung ibang nag-asawa, tulad doon na lang sa mga artista, si Freddy Aguilar naman, para di ba? Parang sabi nila may edad na, pero sabi nila kailangan niya ng kasama o companion. Kung tayo'y balo, kung tayo'y naghahanap, hindi pa tayo at hindi pa tayo maghahanap, hindi pa ibinigay ni Lord, hindi pa dumating, I recommend today, ang number 1 na pinakamaganda at pinakamasaya na companion natin ay ang Panginoon. Say amen? So, CHCF. C stand for counselor. H stand for helper. Another C stand for companion. Meron ba tayong natututunan? Okay. Then, last one, F. So, CHCF stand for friend. Wow! John 15:15. He calls us friend. Di ba kanina sabi na nagturo, di ba, love your enemy. Sino dito ang nagkaroon na ng best friend? Yung ang tagal-tagal niyo ng magkaibigan. Kahit na lumipat pa siya sa Oxford. Nandito ka sa London. Dahil mag-best friend kayo, nagkukumustahan. After 1 month, bibisitahin kita dyan. So, mahalaga sa inyo yung communication dahil best friend mo siya. Okay, susunod na tanong. Sino na dito ang nakaranas na nagkaroon ka ng, wow, best friend talaga. Wala nang lihim. Best friend mo talaga. Bumaliktad ang plaka. Yung best friend ay nagiging
best enemy. Ang hirap ayusin yun. Dahil kilala ka na at alam niyo yung bango niyo. Alam niyo yung kung ano-ano, yung pinagdadakdakan, ganito. Ang pinaka magandang kaibiganin ay si Jesus. Kanya po ba? Nakuha niyo yung... hindi bawal. Tayong human, tayong mga tao, kailangan natin ng companion, kailangan natin ng helper, kailangan natin ng counselor, kailangan natin ng friend. Pero ang pinapakilala ko ngayon ay hindi lang basta ordinaryong kaibigan. Sorry meron tayong dumating na kaibigan. Dito, huwag kayong Okay. Siya ang nagsasabi na, I call you friend. Hello. I get your attention, please. Panghuli na to. Merong kanta, kinakanta ng mga nagpapakanta sa harap. Ang ganda nung verse 1, sabi niya, who am I that you are thinking of me? Hello? Si David ba yung nagsabi? Sino ang tao para na naaalala mo siya? Marami tayong history. Nung tayo nag-abroad, siguro alam na natin yan in general. Pag darating ang Pasko, darating ang mga maraming projects, ang daming kumakaibigan sa iyo. God bless you, brother. I will pray for you, brother. Mamaya isusunod na. May tanong, ano ang susunod sa Mars? Pautang. Pautang. Tama? Hindi naman masama ang naantig yung puso mo at tumulong ka. Okay, dito, real talk ito. Hindi nagtagal nakalimutan ka. Hindi lang ganun. Kung minsan may ibang istorya, ikaw pa ang napasama. Bakit ko binibigyan diin ang kaibigang ito na si Jesus? Dahil si Jesus, hindi ka ibabagsak. Hindi ka kakalimutan. Ang tao, pag umibig, may kondisyon. Yung iba, kaibigan ka kung holy ka. Kaibigan ka kung Christian ka. Best friend tayo na sa church. Minsan yung kaibigan mo na dapa, nagkasala. Iniwan mo na. Si Jesus, hindi. Hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan. Jesus will call you friend. May malaking arguments na naman. Itong mga experts sa law. Di ba pinag-aralan natin, mga experts sa law. Nagdadakdak. Sabi nila, yung mga religious group, wow! Ang religious group, sila'y nagagalit kay Jesus. Dahil si Jesus and they say, here is a glutton and drunkard, a friend of tax collector. Di ba, pinapag-aralan natin na pag sinabi natin tax collector, sila yung mga magaling mangkupit ng pera o magnanakaw ng pera. Yun ang picture dito. Wow, si Jesus, nakikain, nakisama. Bakit siya kaibigan ng mga sinners o madudumi? Ang claim nila, we are the Holy One. But di kami ang iyong parang binabarakada. Nagtataka yung mga religious people. Hindi ganun si Jesus. He offer unconditional love. Hindi ganun si Jesus, mga kaibigan. Nagtataka nga yung mga religious people. Sabi nila, bakit nakikisama siya sa mga tax collector? Bakit nakikisama siya sa prostitute?
Maalala nyo, doon sa John chapter 4, nilapitan niya yung isang prostitute. Hindi niya kinokondem, hindi niya sinasabing marumi ka. Nilapitan ni Jesus. Hinahanap ni Jesus yung mga prostitute. Hinahanap ni Jesus yung mga tax collector. Hinahanap ni Jesus yung mga latak ng lipunan. Jesus is looking for those people who were being rejected by the society. Yung mga outcast. Hinahanap ni Jesus yung mga unwed mother. Na ang lahat ng mga tao, kapitbahay, kaibigan, pinagtataboyan ka. Pero hinahanap ka ni Jesus. Binibigyan siya ng pagpahabalaga. Hinahanap ni Jesus yung mga divorsyada. Hinahanap ni Jesus yung mga separated. Yung mga napipintasan. Hinahanap ni Jesus yung mga hindi nakakasama sa church. Hinahanap ni Jesus yung mga taong walang pambili ng bagong damit, hindi makapunta sa church. Binibigyan niya ng pagpapahalaga. Gusto niyang kaibiganin sila. Makahan niyo? Ito yung it's the essence. He is the friends of the sinner. He is looking for you. Si Jesus, hindi katulad ng tao. Kung minsan ang tao namimili ng kasama, kaibigan, yung isa social worker, yung isa masocial, magsuot. Nahihiya naman na yung iba dahil hindi siya lang maka-go with the flow. Parang wala akong mabili niyan eh. Ang galing pumorma eh, nakakahiya. Namimili ng kasama. Makuha niyo, yung iba namimili. Meron lang eh. Mabuti nga magkatabi kayo ngayon eh. Yung iba iniiwasan nilang katabi. Maamoy. Alawan niyo. Sabihin ko sa inyo, si Jesus ang nagsasabi. Sabi ni David, who am I that you are thinking of me? Sino ang tao para naiisip mo siya? Gustong ipabot ni Jesus ang mensahe, mahal ka niya. So ang tao pag tumitingin sa panlabas na kaanyuan, mga kapatid, kung minsan nga sinasabi natin, yung ibang maganda, namimili ng medyo hindi mas maganda, o ang word is mas pangit. Nakaibigan para mas lalo siyang mapansin. Tama? Mas lalo siyang mapansin. Ganun ang tao eh. Mga kaibigan, to end up about this, si Jesus po ay hindi ganun. Amen? Ang puso ng tao, ang tinitignan ng Diyos. Inuulit ko. Hindi yung panlabas na kanyuan. Meron nga nagsabi, Pastor, bakit hindi ka marunong pumorma? Amen? Ano ang kahalagahan ng panlabas ng forma? Kung hindi naman maayos ang puso, hindi excuse yun ha. Pwede namang magsuot madali. Mura lang naman yung mga pwedeng isuot yan. Nasa nagdadala o nasa taong nagdadala o nasa nagdadalang tao. Magkaiba yun. Nagdadalang tao saka nasa taong nagdadala. Magkaiba yun. Ikaw talaga. Iba yun. Makuha niyo ibig sabihin. God is looking inwardly. Hindi siya pumapalakpak kung naisuot mo lahat. Ang gusto mong isuot, ang dami-daming mga kwentas o ano man yan. Hindi siya. Ala kung marunong tayong, hindi ko in-offend. Okay lang po yun. Hindi ko po binabanatan, hindi ako against sa mga sinusuot. But God is looking on what is inside. Dapat kung gaano tayo nililinis, gaano natin pinapaganda ang nasa labas na kanyuan. Ganon din sana
kalinis sa loob. Dahil inuulit ko ang Diyos, hindi tumitingin sa panlabas. Si Jesus ay tumitingin sa puso ng tao. Kahit ang pusong iyan ay makasalanan, minamahal niya. Kahit ang pusong iyan ay marumi, kahit ang pusong iyan ay broken, hiwa-hiwalay, minamahal niya tayo. Ang sarap kanyang kaibigan. He is not looking for a perfect one. Andyan po ba kayo? He's not looking for a perfect one. Brother GR, amen? So, to conclude with, conclusion na. May nabulot ba tayo? What's the CHCF stand for? C stand for? H? Another C? Companion and F? Sana meron tayong natutunan. Kantayin po natin yung what if friend we have in Jesus. Kung sino man dito yung naghahanap ng companion, kaibigan, o nagsawa na tayo sa mga kaibigan na plastic. Daming plastic. Si Jesus na lang, tanggapin natin. Amen? Hindi siya plastic. Hindi kayo iiwan. Kahit wala kang pera, kahit tinatawanan, tinatabuyan ka ng buong kapitbahay mo. Si Jesus, niyayakap ka, gusto niya. Malaman ko na mahal na mahal. Wow, sarap naman. Hindi pinakasila. Why don't we raise our hand and I just really feel that Jesus is knocking at the door of our heart. We may be many times discouraged of relationship. We may be still looking for a perfect relationship. I will tell you today, there's no such thing as perfect relationship. So what I want to give assurance to everyone, can we all, before we will be singing the third stanza, can we all have this prayer together? Dear Lord Jesus, I knew I am lost.
believe you died for my sin and rose from the dead. I turn from sin and invite you to come into my heart and life as my Lord and Savior. Amen. Amen. Let's sing the text before we go to prayer. Lord, we thank you so much for everything. Lord, we thank you for your word. Yaman kami ko Diyos, iti adipan may naraman mo ako, iti na itinaldaw. Tapno nilikas ka ako, may remind kami ako, iyayat mo ako kanami. Lord, we thank you. Anyan o Diyos na nagtakil o Diyos, hindi panagayat mo ako kanami. That you have given your Son, O Lord God, to die on the cross, O Lord God. May sakripisyo ako, isuna para hindi man makaisalakan niya ako. And Lord, we thank you for that gift. A free gift, O Lord, that you have given unto us. And Lord, we pray ako nga itibiyag ako, ayatin nga pastor, at tuloy ka niya ako, mabendisyonan niyo isunang, karabayan, kinidalan niyo isunang, iti anointing ako, tuloy niyo paayugan ko na kay maaraman pa yung ako isunang, effectively and mightily in the ministry of aming kasaluan. Lord, kada kami ako, nga imawat, kanagdanyag mo Diyos, karigigisa sa ako, hindi nga aldaw. We thank you, Lord, for your word, at tulungan na kami ako, nga i-apply mo Diyos, itibiyag niya gitoy, nga pagtakdaran niya ako, itibiyag niya, kas may isang Kristiyano ako, nga agayat kami ako, basekin ka, nga saan ako, babayalain, itirik namin, wala yung feelings ni, but Lord, agayat kami ako, nga itisentro na sa kakiti. Lord, we thank you for your presence, we thank you for your deep presence, Lord God. We thank you for everything, we thank you, Lord, for all the blessings. We thank you, Lord, so much. Ako, yan ako, direkting nga aldaw, nagyaman kami, iti panang bendisyon mo ako, na pada-pada ako, iti tumunggal may sa kada kami. Lord, may we ask you, Lord God, bendisyon ang ako, iti tumunggal pamilya ako, na representaran tumunggal may sa kada kami, ang aming nasantuan. Kita tutuloy ako, nga dawatin mi, iti panang bendisyon mo may ako, iti ministry, iti TFCF ako, na si kaapo, iti sentro na dayo tinagumulo, awan ako, iti sabali, si kalain ako ni Jesus. Maminsan pa'y ako, itangko, idayaw na ka ako, Lord, we thank you, Lord, for everything that you have done and for what you are going to